Okay mga Lods, sa pag-usapan po natin yung reklamo ni Manong Norman ngayon sa Ombudsman. Okay, Norman Manusing, okay. that you are the complainant in this document filed before the Office of the Ombudsman. Okay, so sa Ombudsman siya nagreklamo, meaning to say, hindi normal na citizen yung kakasuhan niya. It's most likely a government official, okay? Or a government employee, pwede rin. Basta nagtatrabaho sa gobyerno. Now, ano ba pinagkaiba niyan sa normal na magfa-file ng case? In my experience kasi, pinapaintindi sa akin ng aking mga abogado na kapag ikaw ay magkakaso, kailangan doon sa jurisdiction kung saan nangyari ang krimen. Halimbawa, napanood mo ang isang video sa or yung sa address mo, 'di ba? Kung saan ka naka-address, kung saan ka nakatira. Halimbawa, napanood mo dito ako, nakatira ako rito, so napanood ko yung mga video nitong tao na to against sa akin. So kung magfa-file ako ng case, dapat dito sa jurisdiction ng Antipolo. Sa normal na mga or halimbawa ang isang krimen ay nangyari sa Pasay. So sa Pasay ka magfa-file ng case. So dito po ang nangyari rito, since ang nirereklamo ni Manong Norman ay isang government official or a government employee, sa Office of the Ombudsman siya nagkaso. Okay? So yan po yung kailangan yung maintindihan kasi parang special case to. Okay? So sino kaya yon? Hindi ko alam. Kasi nga sabi naman niya dito, kung babasahin, sabi naman niya doon sa isang live niya, hindi na daw po siya magkakaso sa mga pulis. Pero hindi lang naman natatapos sa pulis yung nag-handle nung case niya. Siguro, I don't know, baka may iba pa. Oh, sabi nito ni Links Gaming Pitch, akala ko di ka na magkakaso. Well, kasi sinabi niya naman nga talaga na hindi na siya magkakaso. Ang tanong, sa mga pulis lang, may qualifier naman si Manong noon eh. Pero kung halimbawa, meron pa siyang ibang kakasuhan na iba na hindi pulis. Halimbawa, si Sara Duterte, pwede. Kaso hindi ko sinasabing si Sara Duterte yung kanyang kakasuhan. Ang sinasabi ko lang, mga Lods, na official or government official yung kakasuhan niya dito or government employee yung kakasuhan niya dito sa ombudsman kasi ombudsman ang may jurisdiction sa mga government officials. Okay? And government employees. Okay, hindi normal na tao to. So safe ako. Atalin natin. Confirm the contents of this document, that they are true and correct, that they are based on your own personal knowledge, that they are based on authentic records in your possession. Okay, so yan tinatanong nila na dapat kung ikaw ay magkakaso, dapat accurate yung mga information na ibibigay mo. So, magtaka kayo pag sinabi nung tao na napilitan lang siya magkaso. Kasi kapag gano'n, that's very not correct, di ba? Kasi dapat kapag ikaw ay nanunumpa sa mga ganito, dapat walang namilit, walang namersa, hindi ka nakumbinse ng kahit sino. Bukal sa kalooban mo magkaso, ganun yan. So sa ganitong sitwasyon, ang masasabi ko lang bukal sa kalooban ni Manong kaso. Basahin natin yung mga sinasabi nyo rito. Okay? Sabi dito ni Zer001 Gambler 7, for the evil to go triumph is good for the good men do nothing. Okay. Excellent move, Manong, sabi ni Christopher Lord Fernandez. Sabi ni Bogart Scoops, tama yan boss. Kasi saluhin mo lahat ng kaso sa'yo, wala nang bawi. Mabuti nang magkaso mo rin sila para okay. So sa tingin nitong ni Bogart Scoops, pati yung sa press con, isang pa mo parehas lang. Okay. So yan na nga. So sa tingin ni Bogart, yung sa press con yan. Pero hindi natin alam kasi alam niyo naman maraming kalaban si Manong Norman. Ayan, God bless you sir. Tama yan, FLM is back. Okay yan. Sabi ni Ariel Tuhed, tama yan, idaan sa laban. Okay. Well, kasi ganito po kasi yung sitwasyon ni Manong. Si Manong Norman kasi meron po siyang dalawang laban. Laban niya sa social media, tsaka laban niya outside of social media. Sa social media, nasa court of public opinion tayo. And usually, lahat tayo, meron naman tayong karapatan magbigay ng opinion sa mga bagay na nasa internet. Merong mga tao, kunyari sa akin na lang, si Manong Norman, may opinion sa akin si Manong Norman. May mga times na minura niya ako. And may mga times na, yung tinawag niya akong laos, yung mga ganyan. Okay lang naman sa akin yun. Sa akin,
okay lang yon. Wala akong gagawin sa kanyang kahit ano doon. Kasi nga, naintindihan ko na baka ganun yung style niya. Pero, hindi naman siya nakafocus sa akin sa mga content niya, nababanggit lang ako, kaya ayos lang, walang problema yon. Pero of course, ako rin, hindi ko rin naman gusto yung ibang ginagawa ni Manong Norman. Kaya para sa akin, inuulit-ulit ko, red flag siya para sa akin. Kung ako manonood, ibang tao na lang yung pag-gugulang ko ng oras. And kung kayo, gusto niyo yung opinion ko, pwede niyo namang i-adapt yon. Pero nasa sa inyo pa rin yung final decision. Meron po kayong freedom of choice na tinatawag. Now, balik tayo rito kay Manong. Ngayon, may mga opinion kasing hindi talagang grabe sa kanya. Merong mga opinion na sa tingin niya hindi tama, kaya uma-action siya doon, okay? Dinadala niya yung mga nangyari sa kanya sa social media outside of it, okay? So ngayon, may nirereklamo siyang government employee or government official sa ombudsman. Ang tanong, may mangyayari ba dyan? Well, kailangan actionan to ng ombudsman. Kailangan tignan yung reklamo niya. The fact na inaccept siya ng Office of the Ombudsman, it means to say na magkakaroon at least yan ng preliminary investigation. Okay? Tapos paghaharapin yung dalawang panig doon, tapos sasabihin ng Office of the Ombudsman, kasi ina-apply ko lang yung naranasan ko sa piskal. So papabibigyan ka ng kopya ng complaint, ganyan. Ito yung kopya ng complaint. Ito yung mga ganyan. Ganun eh. Ayan, kapag nilapastangan ng ating karapatan, ito. Tapos ito pa yung title, okay? Basahin ko. Hindi po tayo magsasawalang kibo kapag nilapastangan ang ating karapatan, tratuhin ng patas. Okay? So, ang sinasabi dito ni Manong Norman ay sinasabi niya rito na nilapastangan daw yung kanyang patas na tratuhing patas. Kasi ganito yan mga lods insofar as I know, yung mga kaso niya kasi yung iba nasa Supreme Court, yung nakita ko lang sa internet Yung iba naman nakasampa pa lang sa korte, yung iba nasa piskalya pa. Meaning to say, hindi pa siya tapos, hindi pa siya convicted sa ngayon, okay? Nakulong siya, true. Pero nakulong siya because of doon sa ginagawa niya, pero wala pa siyang final conviction. Kasi yun yung kailangan nating maintindihan dito. Lahat kasi tayo innocent until proven guilty. Tapos meron pa siyang mga remedy na tinatawag. Ganun talaga eh. Hindi naman kasi automatic yan na porque hindi gusto ng isang tao or ng isang grupo ng tao, ang isang tao, ibig sabihin X na siya. Hindi, kailangan tignan nyo to ng patas. Yan yung hinihingi ni Manong Norman ngayon. Kaya lumapit siya sa ombudsman ngayon kasi feeling niya yung kanyang rights ay naapakan. So that's the reason why nandyan siya. Yun. So, ang akin lang, tingnan na lang natin kung ano yung merito ng kaso niya. Kung meron bang nagawang mali ang mga tao sa kanyang opinion, kung ano yan. Pero saan ba to sa tingin nyo? Kasi maraming kalaban kasi si Manong Norman. Hindi ko naman pwedeng speculate kung sino yung kinasuhan niya dyan. Ako, personally, hindi ko alam. Pero halimbawa, si Bogart Coops dito sa kanyang comment section, meron siyang opinion on the matter, 'di ba? Opinion niya 'yon, okay? Hindi ko inaangkin na opinion ko 'yan, 'di ba? So, sino sa tingin niyo kinasuhan ni Manong Norman dito? Siguro after this content, since ako rin wala akong alam diyan, mag-comment kayo kung sino yung sa tingin niyo kinasuhan niya. Pero ang pagkakaso kasi matter of right yan. Kahit hindi nyo gusto yung tao, pwede siyang magkaso. Ang tanong na lang, yung merito ba ng kaso niya? Yung merits ba ng case niya, would it be, yun ba ay all good or no good? Di ba? All good or no good? Pag no good, edi ngaw-ngaw. Di ba? Pagka all good, edi aakyat yon sa korte. And then sa korte, marami pa yon. Kasi sabi ko nga sa inyo, yung hindi naman, natutunan ko to in the hard way sa aking pagso-social media. Hindi porke nagkaso ka, panalo ka na agad. It's just, siguro yung initial hassle sa kalaban mo, yun yung mangyayari. Pero ang tagal pa niyan. Pagkatapos niyan, kung kunyari natalo ka sa fiscal's office, sa piskalya, pwede ka naman mag-bail. Tapos pag bail,
pupunta pa sa korte yon. Sa korte, Diyos ko, ang tagal niyan. May arraignment, may pre-trial, tapos trial proper. Tapos after nun, sisentensyahan ka. Kung not guilty, o di goods. Pero pag guilty ka, pwede ka ulit mag-appeal. May courts of appeal, may Supreme Court. Pwede sobrang daming remedies ang meron para sa akusado. Pero para sa mga nagrereklamo, medyo konti lang yung kanilang options. Kaya kailangan kapag ikaw ay magrereklamo, dapat kompletos ebidensya. Okay, kompletos testigo and all of that. Anyway, yun lang naman po yung sa akin for today. Gege mga lads.